Araw-araw, 3 oras maligo ang campus bell pagkagising niya. Pagkatapos, isusuot niya ang pinakaayaw niyang itim na medyas papasok sa eskwela. Bilang isang anak mayaman, araw-araw siyang hinahatid sundo ng kanilang butler. Idagdag pa ang matataas niyang marka, kaya mabilis siyang naging sentro ng atensyon sa buong eskwelahan. Palagi siyang binabati ng kanyang mga kaklase ng may ngiti. Pero may isang tao, na hindi lang palaging mali ang tawag sa pangalan niya, kundi ni minsan ay hindi pa siya tiningnan ng diretso mula nang magsimula ang klase. Siguro, masasabi ng isa kang karakter na may pangalan, no? May pangalan. Wala, kinakausap ko lang ang sarili ko. Palagi kong tinatandaan ang mga pangalan ng mahahalagang tao. Medyo kulang lang ako sa tulog nitong mga nakaraang araw. Mukhang nalilito na yata ako. Litong-lito ang campus bell. 6 na buwan na silang magkatabi sa upuan. At napakabait naman ang imahe niya sa eskwelahan. Pero bakit ganoon ang pakikitungo sa kanya ni Sid? May nagawa kaya siyang ikinasama ng loob nito? Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, bigla niyang naalala ang katatakutan ng isang kidnapang case noon. Nasa junior high school pa lang siya noon. May isang grupo ng mga kriminal na nag-interes sa yaman ng kanyang ama. Kaya lihim siyang dinukot para gamitin sa pangingikil. Tinangka pa nga siyang gawa ng masama. Mabilis na kumalat sa buong bansa ang insidenteng ito. Pinagkaguluhan pa siya ng mga media na walang konsensya sa pag-i-interview at pagbabalita. Para sa murang isip niya, nagdulot ito ng trauma na hindi na mabubura. Mula noon, nagsimula ng magsuot ng maskara ang campus bell. Sinimulan niyang buuin ang imahe ng isang mabuting estudyante. Naging napakabait niya sa lahat. Ano man ang gawin niya, pinapansin niya ang bawat detalye. Hanggat maaari, iniiwasan niyang masangkot sa gulo. Kaya naman napakahalaga para sa kanya ng tingin ni Sid. Palagi niya itong sinusulyapan sa loob ng classroom. Pero walang kaalam-alam si Sid dito. Patuloy lang siyang nakatingin sa labas ng bintana, habang lihim na pinapalakas ang kanyang grip. Dahil masyado ng gabi natapos ang kanyang klase pagkatapos ng eskwela. Hindi niya makontak ang kanyang driver. Sa huli, pagkatapos ng matinding pag-aalinlangan, nagpa siya ang campus beauty na umuwing mag-isa. Lingid sa kanyang kaalaman. Ang desisyong ito ay muntik nang maghulog sa kanya sa walang hanggang kapahamakan. Pumasok siya sa isang eskinita, kasabay ng pag-ihip ng hangin. Bigla siyang nakarinig ng mga kakaibang yabag sa kanyang likuran. Mabuti na lang at wala namang kakaiba. Pero sa sumunod na segundo, isang lalaking malaki ang katawan ang humarang sa daan niya. Ikaw si Akane Nishino, di ba? Sa sobrang takot, kumari pa ng takbo ang dalaga. Sakto namang may humarang na sasakyan na minamaneho ng kasabwat ng lalaki. At mabilis siyang pinawalang malay. Bago pa man siya tuluyang mawalan ng ulirat, biglang napansin ng dalaga, ang isang pamilyar na anino sa di kalayuan. Pagkagising niya, natagpuan niya ang sarili sa isang madilim na bodega. Ang motibo ng mga kidnapper ngayon ay pareho lang din tulad ng dati. Ang kikila ng tatay niya para sa pera. Dahil sa napakagandang itsura ng dalaga, hindi na nakapagpigil ang lalaking blonde. Balak niyang pagsamantalahan muna ito. Samantala, nasa labas lang ng pinto si Sid. Gamit ang kanyang phone, nalaman niya ang sitwasyon sa loob. Pagkatapos, tinanggal niya ang mga pabigat sa kanyang kamay. Binuksan ang backpack at kinuha ang kanyang mga gamit. Tapos, umakyat siya sa bubong gamit ang mga tubo. Sa isang sipa, sinira niya ang bintana sa bubong. Buwisit, sino ka ba? Ako, isa lang akong nagdaraang Kamen Rider. Nang makita kung gaano ka-trying hard ang dating nito, aakman na sanang bunutin ng lalaking blonde ang baril niya. Pero dahil masyadong halata ang kanyang kilos, madali itong nasupil ni Sid gamit ang isang punyal. At sa isang malakas na hagis, pinabagsak niya ito. Isang sipa lang, at tuluyan nang nawalan ng malay ang lalaking blonde. Pero ang isa pang kidnapper ay hindi man lang nataranta. Sa halip, ibinaba pa niya ang kanyang baril. Kumuha siya ng punyal at sumugod para manaksak. Ito'y dahil mula nang ma-discharge siya sa militar ilang taon na ang nakalipas. Hindi na niya muling naramdaman ang sarap ng pakikipaglaban. Kaya ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Pero hindi rin ito nagtagal. Pagsisisihan niya ang kanyang desisyon. Sa sunod-sunod na mabilis at malakas na atake, nagawang masugatan si Sid. At nang ipagpatuloy niya ang pag-atake, bigla na lang naglabas ng crowbar si Sid para sumalag. Dahil masyadong maikli ang balisong. Ilang sagupaan pa lang ay tumalsik na agad ito. Akala ko, malalagay sa alanganin ng lalaki dahil dito. Pero hindi ko inaasahan na kahanga-hanga rin pala ang sarili niyang lakas. Isang sipa lang, tumalsik si Sid ng ilang metro. Malaki ang agwat ng pangangatawan nilang dalawa.
Mukhang hindi magiging madali ang manalo. Kaya naman, iwinasiwas ni Sid ang crowbar. At mabilis itong inihampas sa lalaki. Natuklasan ko ang potensyal ng crowbar. Ang hugis nito ay parang tanfa. Kasabay nito, siksik ang bigat nito at madali pang dalhin. Mataas ang potensyal nito sa lahat ng aspeto. Nang makitang hindi siya uubra, nagpasya pa rin ang lalaki na gamitin ang baril na nasa sahig. Pero sa sumunod na segundo, pinigilan siya ni Sid. Isang was-iwas pataas at isang malakas na bagsak ang nagpatamba sa kanya. Sinundan pa ng ilang hampas. Dahil dito, tuluyan nang nawalan ng kakayahang lumaban ang lalaki. Matapos ayusin ang lahat, kinuha ni Sid ang balisong at lumapit sa dalaga. Matapos siyang kalagan sa pagkakatali, umalis na ito sa lugar. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit, pero may hula na siya sa tunay na pagkatao ng lalaking nakamaskara. Sa pagdating ng mga pulis, doon na tuluyang nagwakas ang kaso ng kidnapping. Sa mga oras na ito, tinanggal ni Sid ang kanyang maskara. Kahit na matagumpay niyang nailigtas ang dalaga, sa loob-loob niya, pakiramdam niya'y bigo pa rin siya. Dahil noon pa man ay hinangad na niyang maging pinakamalakas sa buong mundo. Kaya bata pa lang, sinimulan na niyang mag-aral ng iba't ibang sports. Maging ito man ay taekwondo, boxing, fencing, o mixed martial arts. Ginawa niya ang lahat para matutunan ang mga ito. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap niya, natuklasan niya na kahit anong gawin niya, hindi siya makakamit ng ganap na pagkapanalo. Kung mapapaligiran siya ng mga sundalong armado, tiyak na katapusan na niya. Kapag tinamaan ng atomic bomb, magiging abo rin siya agad-agad. Matapos ang pakikipaglaban niya sa kidnapper na ito, model, napagtanto niyang kahit isang retiradong sundalo ay hirap na hirap siyang talunin. Mukhang kung ipagpapatuloy niya ang dati niyang landas, hinding-hindi niya maaabot ang kanyang mga inaasahan. Kaya naman, gumawa siya ng isang matapang na desisyon. At iyon ay ang magpasagasa sa sasakyan hanggang mamatay. Pero hindi ito ang katapusan ng kwento ni Sid, kundi ang simula para maging pinakamalakas sa kabilang mundo. 10 taon nang nagsasanay ng espada ang nakababatang kapatid. Pero kapag ibinuhos na niya ang buong lakas, isang maliit na butas lang ang kaya niyang gawin. Samantala, ang ate naman niya, sa isang simpleng hampas lang ay kayang durugin ang isang dambuhalang bato. Bilang tagapagmana ng pamilya, ang husay sa espada ng kapatid niyang si Sid ay talagang kaiya-hiya. Ngunit ang lahat ng ito ay isang pagkukunwaring sinadya niya. Ang totoo niyang lakas ay matagal nang sukdulan. Sa tuwing nag-eensayo sila ng espada ng ate niya, palagi siyang nagpapanggap na natatalo. Pero sa totoo lang, sa isang iglap, mayroon siyang daan-daang paraan para patayin ito. Pero sa huli, pinipili pa rin niyang bumalik sa kanyang pwesto. At hayaan ang sariling tamaan ng malakas ng kanyang ate papunta sa tubig. Ang lakas talaga ni ate. Ito ang prinsipyo ni Sid para mabuhay sa kabilang mundo. Ang pangarap niya sa buhay na ito ay ang dalhin sa sukdulan ng pagpapanggap bilang mahina para talunin ang malakas. Para makamit ang kanyang pinakaastig na sandali. Dahil sa Earth, kung saan walang mahika, kahit anong ensayo ang gawin niya, hinding-hindi niya kayang labanan ng isang nuclear bomb. Kahit ang pakikipaglaban sa isang retiradong sundalo ay hirap na siya. Kaya sa huli, pinili niyang magpabangga sa track para magkaroon ng pagkakataong muling isilang sa isang mundong may mahika. At nang muling damilat si Sid, isa na pala siyang anak ng isang maharlika sa probinsya. Halos mabaliw siya sa tuwa dahil sa nag-uumapaw na mahika sa kanyang paligid. Sa wakas, hindi na ito isang pantasya lamang. Maaari na siyang maging tunay na pinakamalakas sa buong mundo. Dahil naniniwala siya sa prinsipyo ng pagpapanggap na mahina. Mula pagkabata ay itinayo niya ang imahe ng isang lampa. Sa gabi lang niya inilalabas ang tunay niyang lakas. Dahil taglay niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. At sa tulong pa ng mahika, walang tigil ang paglakas niya. 12 ng ordinaryong tulisan, ay parang pampaganya lang sa kanyang paningin. Sa isang tama lang, kaya niyang ilipat sa ibang lugar ang kalaban. Matapos niyang talunin ang grupo ng mga bandido, tiningnan niya ang napakaraming alahas sa kanyang harapan. Hindi niya mapigil ang masabik, at ng mga sandaling iyon, isang kakaibang ingay ang nanggaling sa isang kulungan sa di kalayuan. Nang buksan niya ito, nakakulong pala sa loob ang isang napakapangit na halimaw. Tila kaya pa nitong sumipsip ng mahika. Marahil, ito na ang pinakamagandang tropeyo sa buong operasyon. Kapag nasa kanya na ang bagay na to, pwede niya itong gamitin para magsanay sa pagkontrol ng mahika. At hindi pa nito mabibigyan ng pasanin ang sarili niyang katawan. Kaya naman, hindi na nagatubili si Sid at iniuwi niya ang halimaw. Matapos ang 2 buwang pag-eeksperimento,
Sa di maipaliwanag na dahilan, biglang nagbago ang halimaw. At naging isang dalaga mula sa lahi ng mga demonyo. Hindi rin inaasahan ni Sid. Nasa ganito kalalang estado ng pagkabulok. Ay kaya pa nitong manumbalik sa anyong tao. Nang makitang malapit na itong magising. Agad na umakto si Sid na parang isang makapangyarihang nilalang. Saka siya basta na lang nag-imbento ng kwento. Sinabi niyang ang lahat ng ito ay kagagawa ng demonyong si Boros. Noong unang panahon, tinalo siya ng 3 magigiting na bayani. Pero bago mamatay, isinumpa ng demonyo ang 3 bayani. Bilang isang inapo ng mga bayani, ang babae ay naging isang tumpok ng laman dahil sa sumpa. At ngayon, may mga taong binabaluktot ang kasaysayan. At pinararatangan ang mga inapo ng bayani bilang mga demonyo. Napakakumbinsi ng pagsasalita ni Sid. Kaya wala ni Katie na dahilan ang babae para pagdudahan siya. Pero nang sasabihin na niya kung sino ang nasa likod ng lahat, bigla siyang natigilan, dahil hindi pa niya naiisip kung paano ito ipagpapatuloy. Hanggang sa biglang may naisip si Sid. Malinaw na nakasulat sa isang bote ng alak sa gilid ang Kalto ng Dia. Kaya sila na lang ang ginawa niyang nasa likod ng lahat. Kaya naman ipinagpatuloy ni Sid ang kanyang pambabala. Sinabi niyang ang misyon niya ay ang lihim na labanan ng Kalto ng Dia. At umaasa siyang sasali rin ang babae, para bumuo ng isang samahan na poprotekta sa mga inapo ng mga bayani. At para na ring linisin ang salot na Kalto ng Dia. Lubos na naniwala rito ang dalaga. Kaya naman, walang pag-aalinlangan siyang pumayag sa hiling na ito. Mula noon, isinilang ang Shadow Garden. Ang babae ay pinangalanan ding Alpha. Pero ang hindi inaasahan ni Sid, ay hindi lang pala totoong nag-e-exist ang Cult of Diablos, kundi malapit na rin silang magkaharap. Mabilis na lumipas ang panahon. 3 taon na ang nakalipas. Ang ate ni Sid ay 15 taong gulang na. Ayon sa mga patakaran sa mundong ito, kapag ang isang maharlika ay sumapit na sa edad na 15, kailangan na nilang pumasok sa Magic Swordsman Academy. Ngunit isang araw bago ang kanyang pag-alis, bigla na lang nawala ang kanyang ate. Tila may mga bakas pa ng labanan sa loob ng kwarto. Habang nagkakagulo ang lahat sa bahay, si Sid naman ay nanatiling kakaibang kalmado. Ito na ang pagkakataon para maipakita ng Shadow Garden ang kanilang lakas. Sa loob ng 3 taong iyon, mayroon ng 8 miyembro ang Shadow Garden. At lahat sila ay mga lahi ng bayani. Bawat isa sa kanila ay may angking talino at pambihirang kakayahan. Kaya pagkatapos ng masusing investigasyon, mabilis nilang natunton ang kinaroroonan ng ate niya. At lumalabas na kagagawan pala ito ng Cult of Diablos. Dahil lang sa hinala nilang isa siyang lahi ng bayani. Kaya kailangan nilang kumpirmahin ito. Para magpakitang gilas, agad siyang sinipa ng lalaking may puting buhok mula sa Kalto. Ang hindi niya inaasahan, kalmadong nakaiwas ang ate niyang si Claire. Dahil sa tuwing nagsasanay sila ng espada ng kanyang kapatid, palagi siyang may natututunan mula rito. Kaya ngayon, kahit na mahigpit siyang nakagapos, gamit lang ang purong instinct ay madali niyang naiilagan ang mga atake. Nang marinig ito, napagtanto ng lalaking may puting buhok, na ang kapatid niyang si Sid ay posibleng lahi rin ng bayani. At kailangan din itong kumpirmahin. Kapag may nangyaring masama sa batang yun, hinding-hindi ko kayo palalampasin. Hayop ka, pinunit mo ang sarili mong laman sa kamay mo. Papatayin ko lahat ng mahal mo sa buhay, pamilya man o kaibigan. Hindi inasahan ng lalaking may puting buhok na ang kapatid pala nito ang kanyang kahinaan. Mabuti na lang at napigilan din siya sa huli. Gusto niya lang sanang kumalma saglit, pero hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng balita sa susunod na segundo. Biglang sumugod ang ilang taong nagpakilalang mula sa Shadow Garden. Hindi man lang nakapalag ang malalakas na bantay ng kaharian. Sa kanyang pag-aalala, sumugod sa laban ang lalaking may puting buhok. Iwinasiwas niya ang espada para lumaban pero siya pa ang direktang tinamaan sa pamatay na pwesto. Hindi na niya makontrol ang sitwasyon, kaya nagdesisyon siyang uminom ng pampalakas. Sa isang iglap, dumobol ang kanyang lakas. Sa kanya muling hinato ng espada si Alpha, pero nagawa lang niyang paatrasin ang kalaban. Hindi na binalak sumugod muli ng lalaking may puting buhok, naman kasi sila sa dami at lakas. Kaya ang pag-atras muna ang pinakamagandang gawin. Pero lingid sa kaalaman niya, paglabas niya sa sikretong daanan. Nakasalubong niya ang naliligaw na si Sid. Nang makitang iisa lang ang kaharap niya, inakala ng lalaking may puting buhok na hindi ito isang banta. Pero matapos ang ilang sagupaan, natuklasan niya na ang lakas ng taong ito ay mas matindi pa sa pinagsama-samang lakas ng 7 nakalaban niya kanina. Para lang siyang pinaglalaroan nito. Sa puntong to, kailangan na niyang isugal ang lahat. Kaya nilunok niya ang lahat ng tableta sa bote. Hindi lang lumakas ng husto ang kanyang kapangyarihan.
Pati ang kanyang katawan ay naging mas matipuno. Pero para kay Sid, wala pa rin itong binatbat. Para lang itong langgam na naging ipis. Sa isang galaw lang, pinatalsik niya ang sandata ng kalaban. Nag-ipon siya ng mahika at bumuo ng isang Shadow Longsword. Isang hiwa lang at agad niyang naibalik sa dati ang anyo ng kalaban. Sa pagharap sa isang opisyal ng Cult of Diablos, walang kahirap-hirap na nagwagi si Sid. Biglang napagtanto ng lalaking may puting buhok, na marahil ang kapangyarihan ng kanilang grupo, ay talagang kayang pabagsakin ang nangingibabaw na Cult of Diablos. At ganoon nagtagumpay ang unang laban ng Shadow Garden. Si Claire naman, kinaladkad ang kanyang sugatang katawan. Pauwi, ang hindi naman inaasahan ni Sid, ay ang paggaling ng mga sugat ng kanyang ate sa loob lang ng isang gabi. Kinabukasan, dumiretso na siya sa karwahe papuntang akademya. Nangyayari ang lahat ayon sa inaasahan ni Sid. Naniniwala siyang hindi magtatagal. Ang Shadow Garden na ang magiging pinakamalakas sa buong mundo. Pero ang hindi nila alam, noong araw na umalis ang ate niya, ang lahat ng miyembro sa organisasyon ay nagdesisyon ng iwanan si Sid. Oras na para iwan ka namin. Gusto. Para mabaygo sa kanyang pag-amin. Sadyang nagpanggap ang lalaki na kinakabahan sa harap ng campus queen. Walang tigil niyang kinikiskis ang mga palad niya sa gilid ng pantalon. Pati ang pagsasalita niya ay naging kakatwa. PW, pwede bang mama makipag-date sa kin? Ito ang imahe ng isang extra na gustong-gusto ng lalaki. Inaasahan niyang walang awang tatanggihan siya ng campus queen. Sa ganoong paraan, makakaarte siyang sobrang bigo. At sa huli, habang malungkot siyang umaalis, kung madapa pa siya ng isang beses, magiging perpekto na sana. Noong akala ni Sid ay magtatagumpay na siya sa plano niya, hindi inaasahang tinanggap ng campus queen ang pag-amin niya. Matagal na akong naghihintay ng isang tulad mo. Inaasahan kong magiging maayos ang pagsasama natin. Bakit? Bigla na lang siyang napunta sa papel ng isang romantic male lead. At ito ang resulta na pinakaayaw makita ni Sid. Para naman sa mga kaibigan niya sa tabi, sinuwerte lang talaga siya. Dahil wala naman talaga siyang karapatang makipag-date sa campus queen. Habang problema pa rin nilang tatlo ang nangyari, biglang lumapit ang campus queen na si Alexia. Balak niyang sumabay sa kanila sa pagkain. Para matapos na agad ang eksenang hindi para sa isang extra. Kailangang umarte ni Sid sa paraan na ikasusuklom sa kanya ng babae. Kaya kahit na tumututol si Alexia, kinuha niya agad ang beef nito at sinimulang kainin. At sinadya pa niyang humalpak ng malakas habang umunguya. Pero iba pa rin sa inaasahan ang naging reaksyon nito. Hindi lang siya nagpakitang wala siyang pakialam. Inaya pa niya si Sid na sabay silang pumasok sa klase pagkatapos kumain. At para doon, ikinuha pa niya ito ng slot sa pinakamataas na klase ng swordsmanship. Mukhang hindi gagana ang plano niyang tapusin agad ang relasyon nila. Si Alexia, bilang galing sa isang kilala at mayamang pamilya, halos lahat ng lalaki sa paaralan, ay nag-uunahan para mapalapit sa kanya. Pero si Sid naman, ginagawa ang lahat para iwasan siya. Dahil simula nang tumuntong siya sa eskwelahang iyon noong 15 anyos siya. Ang tanging gusto niya ay manatili bilang isang extra. Kahit na siya pa ang may taglay ng lakas para maging numero 1 sa buong eskwelahan. Pero nakapasok siya sa eskwelahan bilang pinakamababa sa klase. Nakikipagsiksikan sa huling biyahe ng bus kasama ang mga estudyanteng mababa ang ranggo. Nakatira sa isang murang apartment sa probinsya sa labas ng syudad. At sinadya pa niyang makipagkaibigan sa mga pangkaraniwang estudyante. Noong una, naging maayos naman ang takbo ng lahat. Pero may nangyari pa ring hindi inaasahan. Nagkaroon ng pastahan ang tatlo bago ang monthly exam. Kung sino ang makakuha ng pinakamababang marka, kailangang magtapat sa campus crush. Siyempre, hindi ito pinalampas ni Sid. Ito na ang pagkakataon niyang madagdagan ang role niya bilang extra. Kaya naman, sinadya niyang magpatalo para makuha ang huling pwesto. Pero hindi naging ayon sa plano niya ang resulta. At humantong pa nga ito sa sitwasyon ngayon. Walang nagawa si Sid kundi samahan si Alexia sa klase nito. Kahit na nasa iisang eskwelahan lang sila, ramdam na ramdam pa rin ni Sid ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng top class at lower class. Hindi lang seryoso ang mga estudyante dito. Hindi rin sila pabaya, pati ang guro nila ay isang national level swordmaster. At pagkatapos ng ilang obserbasyon, nalaman niya na ang level ng galing ng mga estudyante dito ay hindi man lang umabot sa kalingkingan niya. Mula sa pagsasanay nila ni Alexia, malinaw na mararamdaman na masyadong simple ang estilo nito sa espada at napakabagal din ng mga galaw niya.
Sa isang totoong laban, hinding-hindi ka makakatama ng kalaban sa ganitong paraan. Kung ikukumpara sa atin yung kinikilalang pinakamalakas sa kaharian, napakalaki talaga ng agwat nila. Pero hindi naman nasayang ang pagpunta niya rito. Nang tumunog ang bell, sa wakas ay nalaman ni Sid ang totoong dahilan kung bakit siya ang pinili ni Alexia. Hindi niya akalain na may tinatagong relasyon pala ang blonde na guro at si Alexia. Mayroon pala silang family arranged marriage simula pa noong bata sila. Pero ayaw naman ni Alexia sa lalaki. Kaya ginamit niya si Sid bilang panakip butas. Ang dahilan kung bakit siya pa ang napili ay dahil mas madaling kontrolin ng mga estudyanteng galing sa lower class. Pero ayaw ni Sid na masangkot sa gulo. Kaya nagdesisyon siyang makipaghiwalay agad. Pero hindi niya alam na may alas na pala ito laban sa kanya. Palihim na kinausap ni Alexia ang dalawang siraulong kaibigan ni Sid. Matapos ang ilang pananakot at pang-aalok, nalaman niya na nagtapat lang ito sa kanya dahil natalo sa isang pastahan. Kapag kumalat ang bagay na ito, mabibintangan siyang nanloko ng damdamin ng isang babae. Malamang ay hindi magtatagal at mapapatansik na siya sa eskwelahan. Ayaw sanang bumigay ni Sid. Pero sa sumunod na segundo, naglabas ang kausap niya ng isang gintong barya. Dahil kailangan ng malaking pondo para patakbuhin ang Shadow Garden. Kaya naman hindi niya talaga matanggihan ang ganitong tukso. Mukha ba akong taong masisilaw sa pera? Oo, mukha nga. Ang galing mong kumilatis ng tao. At dahil nga sa tukso ng pera, opisyal nang sinimulan ng dalawa ang kanilang pagpapanggap bilang magkasintahan. Hindi lang sila laging magkadikit araw-araw. Pati ang mga kilos nila ay naging mas sweet pa. At sa ginagawa nilang ito, tila wala namang pakialam ang blonde na guro. Sa halip, napangiti na lang ito na parang nanunukso sa isang bata. Ang dahilan kung bakit nakikipagrelasyon si Alexia kay Sid ay para inisin ang blonde na guro, para iurong nito ang kasunduan sa kasal. Pero mukhang wala naman itong epekto. Ang hindi niya alam, ang blonde na guro ay may inihahanda ng isang malaking sabuatan. Kahit anong pagpupumiglas pa ang gawin nito, wala pa ring mangyayari. Kahit alam ni Sid kung bakit siya ginagamit ni Alexia, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ang isang lalaking kasing galing ng blonde na guro ay ayaw niyang pakasalan. Isa pa, bagay na bagay naman silang dalawa. Masyado kasing perpekto ang blonde na guro, parang wala siyang kahit anong kapintasan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit pakiramdam ni Alexia ay hindi ito totoo. Naniniwala siyang walang perpektong tao sa mundo. At kung mayroon man, siguradong peke iyon o may sira sa ulo. Kaya hindi niya kinaiinisan si Sid na punong-puno ng kapintasan. Sa halip, pakiramdam niya ay mas totoo pa ito. Hindi na kumibo si Sid. Basta't matatanggap niya ang bayad. Tama na ang kahit anong sabihin nito. Pag-uwi nila ng gabi, pinag-usapan nilang muli ang swordsmanship ni Alexia. Dahil masyadong simple ang estilo niya sa espada. Kaya naman tinagurian itong espada ng mga mortal ng lahat. Pero gustong-gusto ni Sid ang ganitong estilo. Bukod sa pagiging solido ng pundasyon, simple lang ito at hindi agaw pansin. Bagay na bagay ito sa estilo niyang magpanggap na mahina para talunin ang malakas. Samantala, hindi naman ikinatuwa ni Alexia ang papuring natanggap niya. Dahil mula pagkabata ay pilit na niyang hinahabol ang kanyang ate. Ang babaeng kinikilala bilang pinakamalakas sa buong kaharian. At ngayon, habang sila'y tumatanda, tila lalo pang lumalayo ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Noong nakaraang taon lang sa kompetisyon ng Bushan Festival, sinabi rin ng ate niya na gustong-gusto nito ang kanyang swordsmanship. Pero sinabi niya lang yun matapos matalo ng husto si Alexia. Kaya para sa kanya, isa lang itong pampalubag loob. Ang espada ng mortal ay hinding-hindi tatalo sa isang Diyos. Hindi matatalo ang kanyang ate na nasa itaas. Pero si Sid, pinanindigan pa rin ang kanyang punto. Kahit na ang espada lang ng mga mortal ang kaya niyang gamitin. Kaya pa rin niyang maabot ang tuktok na mararating ng isang tao. Dahil sa pagiging matigas niya, lalong nainis si Alexia. Pero dahil dumating na ang tren sa istasyon, ang mainit nilang pag-uusap ay nauwi sa hindi magandang paghihiwalay. Nakala ni Sid na pagkatapos ng pagtatalo nilang iyon, ay tuluyan na siyang makakalaya sa papel niya bilang bida sa isang love story. Pero hindi niya inasahan na pagpasok niya kinabukasan ay palilibutan siya ng night order ng kanilang paaralan. At naghihintay sa kanya ang pinakamalupit na pagtatanong at pagpapahirap.